Find the measure of angle H, and my given tayo is triangle TCH is congruent to triangle CTA. So ang step 1 na gagawin ay identify muna yung congruent parts. So yung given natin ay angles. So yung congruent angles yung ating i-identify. So angle T is congruent to angle C. Angle C. So ito yun. Angle T is congruent to angle C. Next. So angle C congruent to angle T pa rin. Dalawa. So angle C is congruent to angle T, and angle H is congruent to angle A. Angle H is congruent to angle A. So next ay kukunin natin yung value ng bawat angle. Angle T, so dito muna tayo. Angle T, walang value, pero yung angle C dito ay meron. So 2y. Next, sa kabila naman. So itong angle C naman. Angle C, walang value. Angle T, wala ring value. So, next. Angle H, ito yung value. So, dito yung value natin. 2y plus 11 is congruent to, ang value ng angle A ay y plus 51. So, yun yung kailangan natin i-solve. So, kunin mo natin yung value ng y nito. So, ilipat natin 2y plus 11 equals y plus 51. So, combined like terms. So, y, transfer natin sa kabila. From positive y, magiging negative y. Bring down 51. Ang 11, pag i-transfer natin sa kabila, from positive 11, magiging negative 11. So, yan. Like terms na sila. 2y minus y equals y. 51 minus 11 equals 40. So, ang value ng ating y ay 40. So, ang hinanap natin ay measure of angle H. At ang value ng angle H ay 2y plus 11. Ang gagawin lang natin ay yung y na nakuha natin na 40 ay substitute. So, yung y ay magiging 40 plus 11. 2 times 40 equals 80. Bring down 11. 80 plus 11 equals 91 degrees. So, ibig sabihin, ang measure ng angle H ay 91 degrees. And ito, 91 to. 91 degrees. And tingnan natin, since angle H is congruent to angle A, so yung angle A ay 91 degrees na rin. Kasi nga, they are congruent. So, angle H is congruent to angle A. Para silang 91. So, yung angle C, ano kayang measure nito? So, kunin na din natin yung measure ng angle C. So, yung y na ito, papalitan lang ng 40. 2 times 40. 2 times 40 equals 80. Ibig sabihin, ito ay 80 degrees. And doon, ang angle T ay 80 degrees din. Kasi they are congruent. Angle T is congruent to angle C. So, 80 degrees. Yung nawawala na lang ay yung ito, meron na tong angle 80, angle 90. Ito na lang yung nawawala. Angle 80, angle ay measure 80 degrees, 91 degrees, 80 degrees, 91 degrees. So, yung third angles na lang yung nawawala. So, para makuha yun, so, gamit tayo ng so,
A plus B plus C equals 180 degrees. So, yung triangles kasi ay total angle measure is 180 degrees. So, lagyan natin yung 80 plus 91. Wait. Plus 80 plus 91 x plus, sige yung C na lang, equals 180. So, 80 plus 91 equals 171 plus C equals 180 degrees. Combined like terms. Dito na. So, C 180. So, yung 171 i-transfer sa kabilang. Magiging negative 171. So, 180 minus 71 is 9 degrees. Ibig sabihin, ang angle C na ito ay 9 degrees. 9 degrees yan. So, since na congruent siya sa angle T, so automatic 9 degrees din ito.